The Extreme Feast. Kabanata 921 hanggang 40. Oo, Big Boss. Sabay-sabay na sagot ng mga lobo. Alam nila na ang planong pumunta sa hilaga ay sa wakas ay nakuha na ang lahat ng malalaking isda na nagtatago sa madilim na tubig. Hakbang-hakbang si Ethan upang pukawin ang tubig at ang nakatago sa likod ng lahat ng ito sa wakas ay nahirapang maupo. Maaaring ito ay isang mahirap na labanan, sabi ni Ethan. Huwag magpakita ng awa. Nagsimula na siyang mag-ayos. Natitiyak ni Ethan na mahihirapan ang pamilya Biggs na maupo, at mahulaan niya kung ano ang maaaring gawin ng lalaking nagtatago sa malalim na mga anino. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Lahat kayo ay susunod sa likod ni Winston. Pagkatapos ng labanang ito, malalaman ng lahat sa hilaga kung sino kayo. Oo, Big Boss. Tumayo si Winston sa harap ng mga lobo at mas excited pa siya sa kanila. Gaano katagal? Ang tagal niya talagang naghintay. Sa wakas makakalaban na naman niya si Ethan. Mga kapatid ko. Lalaban tayo. Sumigaw si Winston ng napakasimpleng salita at tumaas ang antas ng kanilang enerhiya. Samantala, may isang pagsabog na lumalabas sa isang nakatagong kuweba sa likod bahay ni Biggs. Ramdam ni Ronald ang pag-vibrate ng kanyang puso kasabay ng pagsabog na ito habang naglalakad siya sa koridor. May buhangin at maliliit na bato na bumababa. Para bang guguho ang kuwebang ito. Mabilis siyang naglakad habang si Duncan ay patuloy sa pag-indayog ng kanyang mga kamao. Sunod-sunod na suntok ang sinuntok niya sa batong pader na pinatibay na ng bakal. Napakalakas pa rin ang suntok. Dumapo sila sa mga pader na bato at nag-iwan ng mga marka sa bakal. Napuno ng takot si Ronald nang makita ang mga punch mark na ito. Duncan, tumayo si Ronald sa isang tabi at sinalubong siya ng bow. Nangyari na at hindi na natin may tatago pa. Isang suntok na naman ang ibinato ni Duncan at nabasag ang steel bar na kasing kapal ng braso. Huminto siya at lumingon kay Duncan. Makikilos ba ang pamilya Snow? Natatakot ako na ang pamilya Snow ay nakipagkapit kamay na sa pamilyang Hunt. Ang pamilyang Long ay malapit na rin sa paglalakad kasama ng pamilyang Hunt. Kung ang tatlong pamilya ay magkahawak kamay, tayo ay. Nag-alinlangan si Ronald bago nagpatuloy, kung gayon kahit na magtagumpay ka, mahirap na atakihin sila ng hiwalay. Pinaikit ni Duncan ang kanyang mga mata. Lalong naging masama ang pamatay na ekspresyon sa mukha niya. Nanatili siyang nakatayo doon at medyo magulo niyang buhok. 50 taong gulang na siya, ngunit matalim pa rin ang tingin ni Duncan. Ito ay mas matalas kaysa sa isang kutsilyo. Kung gayon kung sino ang unang umatake ay mananalo, sabi ni Duncan sa nakakatakot na boses. Handa na ba tayong lahat? Nakahanda na ang lahat. Hinihintay ka na lang namin magbigay ng utos, sagot ni Ronald. Alam niya kung anong desisyon ang gagawin ni Duncan, kaya nag-ayos na siya bago siya puntahan. Ngayong gabi na siguro ang huling pagkakataon nila. Kapag naging kakampi na ang tatlo pa, masamang balita ito para sa pamilya Biggs. Ang pamilya Biggs ay nagsisinungaling sa loob ng maraming taon na ngayon, at ang tatlo pa ay tiyak na nakagawa ng maraming hula at nag-iingat. Pero kung walang ebidensya, wala rin silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Dagdag pa, lahat ay nakikipagkompetensya sa bawat isa. Ang mga tunay na makapangyarihang pamilya ay hindi kailanman magkakapit-bisig. Ngunit ngayon ay patay na si Damien at ang pamilya ay biglang nagsimulang magkawatak-watek. Ang bagong pinuno ng pamilyang Long, si Angelica, ay napakalapit sa pamilya ng Hunt. Ang pamilyang Snow ay kamag-anak sa pamilyang Hunt sa simula ngunit hindi sila magkasundo, kaya maaari pa rin silang atakihin ng hiwalay. Ngunit ngayon ay nagkusa na si Edwin na bisitahin ang pamilya ng Hunt upang pasalamatan niya si Thomas. Ito ay isang masamang palatandaan. Naging maayos ang lahat ngunit biglang nagbago ang sitwasyon, at ngayon ay nasa panganib ang pamilya Biggs. Kung gayon, papatayin natin sila. Sigaw ni Duncan. Naglakad siya palabas at sinundan siya ni Ronald. Sa pagtayo lang malapit sa kanyang kapatid ay nakaramdam ng matinding pressure si Ronald. Masyadong malakas ang presensya ni Duncan. Kabanata 922. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, naintindihan ba talaga ni Duncan ang one-page boxing technique na manual? Nakakatakot talaga.
Bumukas ang main gate ng kuweba at naging maliwanag ang lahat. Nakatali si Roman at nakaluhod sa pintuan. UNGH. UNGH. Nanginginig si Roman habang pinagmamasdan si Duncan na papalabas. Napuno ang bibig niya pero sinubukan pa rin niyang sumigaw, "Daddy! Daddy!" Siya ay napuno ng takot at labis na panghihinayang, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang paraan ng pagtingin ni Duncan sa kanya ay sapat na para maramdaman niyang umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. "Ikaw talaga ang mabait kong anak," sabi ni Duncan habang naglalakad para tapikin si Roman sa ulo. "Kung hindi mo sinusubukan na maging napakatalino, sa palagay ko ay hindi natin kailangang isulong ang ating mga plano." Naninigas si Roman at umiling sa abot ng kanyang makakaya. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili ngunit wala siyang mailabas na salita. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Kapag nasira na natin ang tatlo pang pamilya at napagsama-sama ang ating kapangyarihan, magiging malakas ang pamilya Biggs para labanan ang lalaking iyon. Bahagyang napatahimik ang puso ni Roman sa sinabi ni Duncan. Isang mabangis na tigre ngunit hindi bababa sa hindi nila kinakain ang kanilang mga anak. Natuwa siya na pinakawalan siya ni Duncan. Salamat, Dad, ako." Sinubukang magsalita ni Roman sa pamamagitan ng nakabara niyang bibig. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla niyang pinalaki ang kanyang mga mata at halos agad na namatay ang liwanag sa kanyang mga mata. May damaloy na dugo sa kanyang noo at sumunod sa kanyang ilong pababa sa kanyang baba at tumulo sa sahig. Pagkatapos ay bumagsak ang buong katawan niya sa sahig kasabay ng isang kalabog. Binawi ni Duncan ang kamay niya at hindi man lang niya sinulyapan si Roman sa pangalawang pagkakataon. Bumaling siya sa malungkot na mukha ni Ronald at nagtanong sa walang pakiramdam na boses, hindi ba siya karapat-dapat na mamatay? "Oo, ginawa niya." Sagot agad ni Ronald. "Ang sino mang maging sanhi ng pagkalugi ng pamilya Biggs o maglakas loob na ipagkanulo ang pamilya Biggs ay papatayin ko." Ang boses ni Duncan ay parang malakas, umuugong na kulog sa pandinig ng lahat ng napakahusay na manlalaban ng pamilya Biggs. Kahit na ang mga advanced grandmaster sa kanila ay nagsuot lamang ng mahigpit na mga ekspresyon at hindi nang ahas na makipagtalo. Ramdam nila na ibang-iba na si Duncan sa dati. Tila totoo ang nakamamatay na hangin mula sa kanya. Ito ay isang lubhang mapang-api at nakakatakot na uri ng presensya. Nagdala si Ronald ng mahabang damit at tinulungan si Duncan na isuot ito. Naiwang magulo ang buhok niya at nagmukha siyang baliw at banta. "Halika, pangungunahan kita para pumatay ng ilang tao." Tumawa ng malakas si Duncan at naglakad palabas kasama ang ilang mga advanced na grandmaster sa likod niya. Sa likod ng mga advanced na grandmaster ay isa pang grupo ng mga grandmaster. Sabay-sabay. Ang pamilya Snow at ang pamilyang Long ay naghahanda para labanan ang labanang ito. Pareho nilang naramdaman na ang pamilya Biggs ay gagawa ng aksyon ngayong gabing ito. Ang pamilya Biggs ay hindi kailanman maghihintay hanggang sa susunod na araw. Binisita ni Edwin ang pamilya Hunt, na ang ibig sabihin ay magkakapit kamay ang tatlong pamilya. Kahit magmukhang kakampi lang ang tatlong pamilya, hindi magdadalawang isip ang pamilya Biggs na lipulin sila dahil wala silang choice. Pinipilit nito ang pamilya Biggs na pumili. Imposibleng manatiling nakatago pa sila. Naghanda ang mahabang pamilya na para bang makakaharap nila ang isang malaking kalaban. Tumigil sa pag-arte si Alexander na parang baliw. Ang kanyang mukha ay mabagsik habang tinitipon niya ang lahat ng mga mandirigma ng Long family upang ilagay ang pinakamahusay na depensa na kanilang makakaya. Kahit na kailangan mong mamatay, dapat mong protektahan ang Long family. Understand? Sigaw ni Alexander. Oo, Panginoon Long. Seryoso ang ekspresyon niya habang nakatayo sa harapan. Hindi pa siya nakita ni Angelica na ganito kalungkot. Alexander. Bumalik ka sa bahay. Hindi man lang lumingon si Alexander. Ako dapat ang nagpoprotekta sa pamilyang ito. Kaya kahit na kailangan kong mamatay, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Kabanata 923. Nanginginig ang katawan ni Angelica. Nakagat niya ang labi niya at umiling. Hindi, gusto kong lumaban sa tabi mo. Pumasok ka ulit. Hindi nilayo ni Alexander na makipag-ayos sa kanya tungkol dito.
Tumalikod ito at sinigawan siya ng malakas, hindi ka na ba makikinig sa kapatid mo? Ibinuko ni Angelica ang kanyang bibig habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit hindi siya kumibo at naglakad pabalik ng bahay. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Tumaas baba ang kanyang dibdib dahil sa kaba at pagkabalisa. Darating ang malaking kalaban. Hindi niya alam kung ang pamilyang Long ay mabubuhay sa gabing iyon, ngunit alam niya na ang pamilyang Long ang pinaka nagkakaisa ngayong gabi kaysa sa anumang oras. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at marahas na nanginig ang katawan ni Angelica. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang ilang tao na nagmamadaling pumasok. Nandito na sila. Galit na sigaw ni Alexander. Damn you. Aatakihin pa talaga nila tayo. Harangan sila. Sa utos na iyon, naubos ang lahat ng napakahusay na mandirigma ng pamilyang Long. Sirain ang Long family. Ang pinuno ng mga umaatake ay isang mahalagang tao sa pamilya Biggs. Tinuro niya si Alexander at sumigaw, patayin mo muna siya. Protektahan si Mr. Long at Miss Long. Ang lahat ng mga mandirigma ng Long family ay nagsimulang umungal ng galit na galit. How dare the Biggs family try to kill Alexander and Angelica before their eyes? Ito ay isang insulto sa kanila. ATAAAACCK. Napuno ng sigawan ng hangin sa isang iglap nang magsimula ang magkabilang panig ng matinding labanan. Parang tinamaan ng kidlat ang lupa at sinunog ang buong lugar. At halos sabay-sabay. Sinipa ni Ronald ang main gate ng snow house na bukas. Siya ay may masama at malamig na tingin sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng pamilya ni Snow na lahat ay handang gumanti. Bakas pa rin sa mukha niya ang dismaya. Edwin, sana okay ka lang. Isang linggo pa lang silang magkakilala at matino pa rin ang usapan at nakangiti sa isa't isa. Ngunit ngayon, sila ay nasa magkabilang panig at ang isang panig ay kailangang mamatay ngayong gabi. Kaya, sasalakayin ng pamilya Biggs, ang mukha ni Edwin ay sumasalamin sa hindi kapani-paniwalang pagpatay. Napakatapang mo sa pagtatangkang pumatay ng miyembro ng pamilya Snow. Hindi ipinaliwanag ni Ronald na ang mga taong nagtangkang pumatay kay Edwin at sa kanyang anak ay hindi mula sa pamilya Biggs, ngunit walang saysay na dalhin ito sa yugtong ito. Kapag nagsanib puwersa ang pamilya Snow, pamilya Hunt, at pamilyang Long, ito ay katumbas ng pagpiit sa pamilya Biggs na gumawa ng desisyon. Wala silang paraan at walang ibang pagpipilian. Bukod dito, ang pamilya Biggs ay nagtatago sa loob ng maraming taon dahil nilayon nilang duminahin ang Hilaga mula sa simula. Ho ho, hindi kayo namatay ng anak mo noong araw na iyon dahil pareho kayong swerte. Pero ngayong araw, pinaikit ni Ronald ang kanyang mga mata at naging malamig ang tono. Ngayon hindi ka magiging maswerte. Patayin silang lahat. Walang iwanan. Maraming mga advanced na Grandmaster ang tumakbo na parang mga anino upang makipag-away sa mga advanced na Grandmaster ng pamilya Snow. Lahat ay handang pumatay. Hindi nagdalawang isip si Ronald. Lumapit siya at naglakad papunta kay Edwin. Ang iyong buhay ay akin para sa pagkuha. Anong yabang? Galit na sigaw ni Edwin habang sumusugod din siya at nagsimula silang makipaglaban. Isang matinding labanan ang naganap at walang iba kundi ang labanan sa bakuran. Ang mga hiyawan, at dagandong ay patuloy na umalangaw sa hangin. Gabi na pero hindi naman tahimik. Buong ilaw din ang hunting house. Ngunit kumpara sa pamilyang Snow at pamilyang Long, ang pamilyang Hunt ay walang napakaraming mahusay na manlalaban. Mayroon lamang silang dalawang advanced Grandmasters. Ang dalawang ito ay mga lalaki na ang buhay ay nailigtas ng pamilya Hunt noon, kaya pinili nilang manatili at protektahan ang pamilyang Hunt. Ang dalawang matandang ito ay nakaupo ngayon sa mga upuang bato sa bakuran at umiinom ng tsaa kasama si Thomas. Maraming taon na kayong nag-aalaga sa amin at lubos akong nagpapasalamat, sabi ni Thomas habang binuhusan sila ng tsaa. Nakarating ako hanggang dito dahil sa tulong na binigay niyong dalawa sa akin. Pero lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos. Ang tulong na ibinigay mo sa tatay ko noon ay nabayaran na ng buo. Ngumiti siya at kinuha ang tasa gamit ang dalawang kamay habang magalang na sinabing, panahon na para sa inyong dalawa na i-enjoy ang inyong twilight years at mamuhay sa buhay na gusto ninyong mabuhay. Kabanata 924.
Kinuha ng dalawang matandang lalaki ang kanilang mga tasa at nagpalitan ng tingin. Nakangiti silang dalawa pero hindi uminom ng tsaa. Pinapaalis mo na ba kami ngayon? Sabay silang napatingin kay Thomas. Isang malakas na kalaban ang paparating at hindi ko alam kung makakaligtas tayo sa pag-ataking ito, kaya ayokong kaladkarin kayong dalawa dito, napakatapat na sabi ni Thomas. Talagang nasuklian ang kabutihang ipinagkaloob mo sa pamilya Hunt. Well, since ikaw ang naglagay ng ganito. Kinuha ng isa sa kanila ang tasa at ininom ito sa isang subo. Ganoon din ang ginagawa ng iba. Pagkatapos nito, kinuha nila ang teapot kay Thomas at ibinuhos sa kanya ang isang tasa. Tinawag mo kaming dalawa na tito, at tinuring mo kaming mga magulang mo. Kaya ngayon, may sasabihin sa iyo ang mga magulang mo. Makikinig ka ba sa amin? Gumalaw ang labi ni Thomas at may gustong sabihin. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang kontrahin ito at tumango na lamang. Dapat kaming dalawa ang namatay noon. Ang pambihirang kakayahan ng iyong ama sa pagpapagamot at pambihirang pagsisikap ang nagligtas sa aming buhay at kahit papaano ay nakaligtas kami hanggang ngayon, sabi ng matanda. Pagkatapos nating mabuhay ng matagal, oras na para bisitahin natin ang ilang mga matandang kaibigan. Naiisip mo ba na darating ang araw na pupunta tayong dalawa sa underworld at kailangan nating makita ang iyong ama at sabihin sa kanya na iniwan natin ang pamilya kahit na alam nating may problema ang pamilya Hunt? Sa tingin mo, paano niya makikita ang tayong dalawa? Ngunit, walang pero, patuloy nila. Pagkatapos ng mga dekada na manirahan sa bahay na ito, tinatrato rin namin ang lugar na ito bilang aming tahanan. Nagkatinginan ang dalawang matanda at humagalpak sa tawa. Medyo lumuluha ang mga mata ni Thomas at hindi niya alam ang sasabihin. Dahil tinatrato ninyo ang lugar na ito bilang tahanan, kung gayon lahat kayo ay maaaring mamatay dito ng magkasama. Isang malakas na putok ang pumuno sa bakuran ni Hunt. Nagulat si Thomas. Ang pangunahing gate ay agad na nabasag sa mga piraso sa isang malaking putok. Naglakad si Duncan palapit sa kanila. Ang kanyang ugali ay agresibo at walang iba kundi pagpatay at karahasan sa kanyang mga mata. Cyan Garamond, Cain Highwind, hindi naman kayo namatay noon at namuhay ng matiwasay sa pamilya Hunt dahil hinihintay nyo ang araw na ito, tama ba? Agad na tumayo si Thomas. Duncan. Thomas, ibigay mo at mas maaga kang mamatay. Napatingin si Duncan kay Thomas. Personal siyang pumunta sa Hunt family dahil may gusto siya rito. Kung ang dalawang matandang fogey na ito ay hindi laging naririto, matagal na sana si Duncan ang kumilos. Ngunit ngayon, kahit nasa dalawang advanced na Grandmaster na ito, hindi na natatakot si Duncan. Bahagyang ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Alam nga ni Duncan ang tungkol sa mga bagay na mayroon ang pamilya Hunt. Huwag kang magtaka kung bakit alam ko ang tungkol dito. Mahigit 10 taon ko nang tinatago ang sikretong ito sa puso ko. Kahit ang lalaking iyon ay hindi alam ang tungkol dito. Isang hakbang pasulong si Duncan at lalo pang lumakas ang presensya nito habang diretsyong nakatitig kay Thomas. Sumigaw siya, iabot mo. Agad namang kumilos sina Cyan Garamond at Cain Highwind para tumayo sa harap ni Thomas at ang mahahabang balbas nila ay nag-fluttered sa ere. Anything that belongs to the Hunt family will remain in the family and you should not give anything away even if it has cost you your life. Yan ang sabi ng tatay mo bago siya namatay, ani Cyan. Thomas, naalala mo ba? Oo, naalala ko, tumango si Thomas bilang paggalang. Kung gayon kailangan kong kunin ang sarili ko. Nanlamig at gumagalaw ang mga mata ni Duncan. Napatapak siya ng malakas sa lupa at inipon ang lahat ng lakas sa loob niya habang nagpadala siya ng isang malakas na suntok. Ang tunog ng tuloy-tuloy na pagsabog ng hangin ay parang mga sitaw na pinirito sa kawali, kumakaluskos at sumasabog ng malakas. Hindi nagdalawang isip sina Cyan Garamond at Cain Highwind at lumaban din. Ang labanan ay hindi kapani-pani walang matindi mula sa simula. Kaya lang umatras si Thomas sa laban. Hindi niya kayang hamarang sa mga napakahusay na mandirigma. Master, tumayo ka sa likod ko. Nagtakip ng ngipin si Jack at tumibok ang puso sa takot. Palagi niyang alam na ang dalawang matandang ito ay lihim na nagbabantay sa pamilya Hunt sa lahat ng oras na ito.
Alam din niyang lihim na napakalakas ng dalawang lalaking ito, ngunit hindi niya alam na ganito sila kalakas. Ang labanan ay napakatindi at masalimuot na kahit si Jack ay walang makitang malinaw. Kabanata 925. Ramdam ni Jack na umakyat lahat ng dugo niya sa katawan niya. Siya ay masyadong mahina kumpara sa isang napakahusay na manlalaban. Ngunit kahit na siya ay masyadong mahina upang labanan ang mga ito, siya ay tatayo pa rin sa harap ni Thomas upang protektahan siya. At least kaya niyang mamatay para sa kanya kahit hindi niya kayang lumaban. Nasa labanan pa rin silang tatlo. Masyadong nangingibabaw ang mga kamao ni Duncan at talagang gumagawa ng mga paputok na tunog sa tuwing naghahadget siya ng suntok. Hahaha. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Napaungol siya ng malakas. Hindi ko nagawang patayin kayong dalawa noon pero walang paraan na makakatakas kayong dalawa ngayon. Walang sinabi si Cyan o si Cain. Inilabas nila ang kanilang pinakamataas na potensyal at nagsanib kamay upang labanan si Duncan. Matapos hindi makita si Duncan sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga kasanayan ay talagang bumuti ng husto at hindi nila alam kung gaano siya kalakas ngayon. Kahit na inisip nila na baka hindi nila mapipigilan si Duncan, hindi sila sumuko kahit na kailangan nilang mamatay. Mag-ingat ka. Namumula ang mga mata ni Thomas at gusto na niyang tumakbo. Ngunit alam niyang wala siyang maitutulong, at maaaring maging pabigat pa sa dalawang matanda. Masyadong malakas si Duncan. Paano siya naging malakas? Ipinatong ba niya ang kanyang mga kamay sa alinman sa mga ito? Ayan na siya. Ang lalaking sumulpot sa oras na iyon ay siya. May kumikinang sa mga mata ni Thomas. Ito ay ang tao na sinubukang lipulin ang pamilya Hunt at alisin ang isang bagay na ipinasa sa mga henerasyon ng pamilya. Napakalakas niya, kaya kung hindi nakipagkapit bisig at inaway sina Cyan at Cain ay nalipol na ang pamilya ng Hunt noon. Pagkatapos noon, wala siyang pagpipilian kundi ang magpakasal ng maginhawa sa pamilya Snow upang ang pamilya Hunt ay maging sapat na malakas upang maging isang napakalakas na pamilya at sa gayon ay maprotektahan ang kanilang sarili. Si Ethan at ang kanyang ina ay nagsakripisyo rin para sa layuning ito. Nagdikit ang ngipin ni Thomas at namula ang mga mata. Napuno siya ng galit at puot. Sobrang galit. Kung hindi dahil kay Duncan, hindi nawasak ang kanyang pamilya at hindi siya mawawala ng asawa. At ayaw siyang kilalanin ng anak niya bilang ama niya ngayon. Dalawang magkasunod na suntok ang ibinato ni Duncan. Dumapo sila sa dibdib ni Cyan at Cain, pinalipad silang dalawa. Ang tunog ng pagbitak ng mga buto ay agad na namutla sa dalawang matanda. Hindi makatiis kahit isang galaw. Tumawa ng malakas si Duncan na parang nabaliw. Mas mahina pa kayong dalawa kaysa kanina. Tumatanda na. Naglakad siya at tumingin kay Cyan at Cain. Ihahatid na kita. Muli siyang tumakbo para sa kanila. Atake. Hindi nagdalawang isip sina Cyan at Cain. Ipinatong nila ang kanilang mga palad sa lupa at bumangon upang magsimulang makipaglaban muli kay Duncan. Ngunit ilang saglit lang, pareho silang natama ni Duncan at muling pinalipad. Malakas silang nontog sa pader at patuloy na nagbubuga ng dugo sa kanilang mga bibig. Tumigil ka! Galit na sigaw ni Thomas. Ang dalawang matandang lalaki ay halatang hindi mapigilan si Duncan at sila ay mamamatay sa ganitong bilis. Sinulyapan ni Duncan sina Cyan at Cain at ngini siya ng hindi pinapansin. Dapat matagal na kayong namatay. Tama na ang buhay niyo nitong ilang taon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Thomas. Lalong nanlamig ang kislap ng kanyang mga mata. Thomas, ikaw naman. Guro, tumakbo ka. Mapusok ang tindig ni Jack na para bang kaharap niya ang isang malakas na kalaban. Sabik siyang sumigaw, umalis ka na, pipigilan ko siya. Labas. Bago pa makapag-react si Thomas, papalapit na sa kanya si Duncan. Masyado siyang mabilis. Si Jack ay hindi makapag-react sa oras. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Si Jack ay pinalipad sa pamamagitan ng isang sampal mula kay Duncan at siya ay nahulog sa lupa ng ilang beses. Ang isang braso niya ay nakapilipit na sa maling direksyon. Agad siyang nawala ng malay. Jack! Namula ang mata ni Tomas. Duncan! Ipaglalaban kita hanggang dulo.
Isang hakbang pa lang siya ay inabot ni Duncan at agad na hinawakan si Thomas sa leeg. Binuhat niya si Thomas sa lupa. UNGHH. UNGH. Nanlaki ang mata ni Thomas. Hindi niya inaasahan na ganito palaki tikot si Duncan. Ay! Ako! Papatayin kita! Kabanata 926. Kahit na halos patay na siya, ipinagpatuloy ni Thomas ang pag-indayog ng kanyang mga kamao at sinubukang itutok si Duncan, ngunit imposibleng mahawakan man lang niya si Duncan. Nasaan ka na? Tanong ni Duncan sa nakakatakot na boses. Ay! Hindi ko alam. Nagpatuloy si Thomas sa pakikipaglaban. Lalong nagdiin ang mga daliri ni Duncan at naging asul ang mukha ni Thomas. Pakiramdam niya ay nablangko ang kanyang isip at may tumutunog sa kanyang ulo dahil ang pakiramdam ng pagkasakal ay malapit nang mahimatay si Thomas. I'll ask you one more time. Where is it? Ay! Mamumungay na sana ang mga mata ni Thomas ngunit nagngangalit siya at kumapit. Hindi ko alam. Oh! Dahil hindi mo alam, kaya walang kwenta kung buhayin ka pa, tahimik na sagot ni Duncan. Akmang sisiksikin pa sana niya ang leeg ni Thomas, may biglang lumipad na bato at tumama sa kanya. Huwag mong patayin ang asawa ko. Nanginginig ang buong katawan ni Elsa at namumutla na ang mukha sa takot, ngunit patuloy pa rin siya sa pagpulot ng mga bato sa lupa at inihagis kay Duncan. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya ngayon din. Nilingon siya ni Duncan at bahagyang kumunat ang noo. Siyempre kilala niya kung sino si Elsa. Alam ko kung saan ito. Nanginginig ang boses ni Elsa at bumilis ang kanyang paghinga. Bitawan mo siya at sasabihin ko sayo. Pinaikit ni Duncan ang kanyang mga mata. Pakawalan mo siya. Nag-aalalang sumigaw si Elsa nang makita niyang malapit nang huminga si Thomas. Naglabas siya ng punyal mula sa kanyang manggas at inilagay sa kanyang sariling leeg. Tayong dalawa lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Kung papatayin mo siya, papatayin ko rin ang sarili ko, at hinding-hindi mo makukuha. Bumitiw si Duncan at bumagsak si Thomas sa lupa. Umubo siya at napabuga ng hangin habang sinusubukang magsalita ngunit napakahirap gawin dahil nanunuyo ang kanyang lalamunan. Walang malalaman si Elsa. Ni hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Duncan. Sinubukan niyang ayalay ang kanyang buhay para sa kanya. Sinubukan ni Thomas na gumapang ngunit hindi man lang siya makatayo. Nasaan ka na? Dahan-dahang naglakad si Duncan palapit kay Elsa. Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, papatayin ko ang bawat tao sa pamilya ng Hunt. Nagpatuloy sa pag-atres si Elsa para mas lumayo si Duncan kay Thomas. Nagpatuloy siya sa pag-atres nang makita niya si Thomas. Hinihintay niyang makakilos si Thomas at makatakas. Sumama ka sa akin at sasabihin ko sa'yo kung nasaan ito. Malamig na sabi ni Elsa. Kasama ko, kaya kailangan mong sumama sa akin para kunin. Nagbago ang ekspresyon Duncan at may nakakatakot na mamamatay tao na tingin sa kanyang mga mata. How dare you lie to me? Galit na sigaw niya. Bakit ipagkakatiwala ng pamilya Hunt ang isang bagay na napakahalaga sa isang taong may ibang apelyido? Ikaw ang nagtanong. Gumalaw si Duncan na parang hangin at naabot si Elsa sa isang iglap. Sinampal niya ito ng malakas sa mukha. Lumipad palabas si Elsa. Tigil-tigil. Paus na sigaw ni Thomas. Tumigil ka nga. Pilit siyang gumalaw at sinubukan ang lahat para makarating sa kinaroroonan ni Elsa. Huwag mo siyang patayin. Huwag mo siyang patayin. Sasabihin ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Nakahandusay sa lupa si Elsa na may dugong lumalabas sa bibig at nanginginig ang buong katawan. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Hindi pinansin ni Duncan ang sinabi ni Thomas at kinuha ang punyal na hawak ni Elsa kanina. Lumapit siya kay Elsa. Ayaw mo bang mamatay sa pangalan ni Thomas? I'll give you that chance. Hindi. Hindi. Malakas na tumili si Thomas at mababaliw na siya. Bawal kang pumatay sa kanya. Isang boses na parang kalmado at nakaka-relax ang biglang nagsalita pero parang kulog na tumusok sa tenga ni Duncan. Lumingon si Thomas. Si Ethan yun. Kabanata 927. Nandito na si Ethan. Pumasok siya mula sa gate at tila naglalakad ng magaan ang mga hakbang.
Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila bumubuo ng isang espesyal na uri ng ritmo at agad itong napakunot ng noo ni Duncan. Sino ka? Tanong ni Duncan. Ethan Hunt, sagot ni Ethan. Sigurado akong narinig mo na ang pangalang ito. Kahit na nagkulong si Duncan sa loob ng maraming taon, iuulat ni Ronald sa kanya ang lahat ng nangyari sa Hilaga. Si Ethan ay gumagalaw sa Hilaga ng napakahirap sa panahong ito, kaya walang paraan na hindi narinig ni Duncan ang tungkol sa kanya. Sa katunayan, 15 taon na niyang narinig ang pangalang ito. So ikaw pala, nanlamig ang mga mata ni Duncan. Anak ka ni Thomas at Lily Valentine, ang batang pinalaya sa pamilya ng Hunt. Bigla niyang napagtanto na si Ethan pala ang nagpilit sa pamilya Biggs na kumilos ng mas maaga kaysa sa plano. Dahan-dahan niyang pinilit ang pamilya Snow, pamilya Long, at pamilyang Hunt na magkapit-bisig at pinilit ang pamilya Biggs na lumabas sa pagtatago at isagawa ang kanilang mga naunang plano. Anong mahabang scheme ito? Hindi mo lang sasabihin ang pangalan ng nanay ko, sabi ni Ethan nang magsimulang gumalaw ng marahas ang hangin sa paligid niya. After hiding for so long, you finally can't help it. Sa isang iglap, pareho silang lumipat. Para silang dalawang mabangis na hayop na biglang nagwala at sumugod sa isa't isa. Nagdulot ng nakakatakot na pagsabog ang kanilang unang sagupaan. Nagsimulang manginig ang lupa, at isang nakakatakot na pagsabog ang nagpanumbalik ng katinoan ni Cyan at Cain at pareho silang nagmulat ng kanilang mga mata. Nang makita nilang naghatid ng napakalakas na suntok si Ethan, nagsimulang manginig ang kanilang mga mata. Siya! Napakalakas niya! Mukhang mas malakas pa siya kay Duncan. Ang paraan ng pagkulo ng dugo at kapangyarihan sa loob ni Ethan sa kanyang katawan ay tila isang malaking karagatan ang nasa likuran ni Ethan at handang gumuho anumang oras. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda at napuno sila ng takot at pagkabigla. Ethan! Ganito ba talaga kalakas? Ginawa niya. Nanginginig ang mga labi ni Cain na hindi niya mapigil ang sabihin ito kahit na kadalasan ay tao siya ng kaunting salita. Napahawak siya sa dibdib niya dahil sa sobrang sakit. May bahid ng dugo ang kanyang puting balbas. Nagawa talaga siyang sanayin ng lalaking iyon. Isang suntok na naman ang ginawa ni Ethan at siya ay kasing lupit ng dragon. Tinamaan ng husto ng kamao niya si Duncan na kasing agresibo. Napaatras silang dalawa dahil sa impact. Nakalimang hakbang paatras si Duncan pero isang hakbang paatras si Ethan. Kasama mo. Nagbago ang ekspresyon ni Duncan at napuno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang bagay na iyon. Nasa Ethan all this time. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanang napakabata pa ni Ethan ngunit naiintindihan niya ang lahat ng ito at mas may kontrol pa siya kaysa sa kanya. Thomas! Ang talino mo talaga. Tumalikod si Duncan para umungol kay Thomas. Hindi niya akalain na ibibigay talaga ni Thomas ang isang pahina ng Extreme Fist Technique Manual na iyon kay Ethan, isang lalaking hindi papansinin ng sinuman matapos itapon sa labas ng bahay. Sinong mag-iisip nito? Hindi marinig ni Thomas ang sinasabi ni Duncan. Pinilit niyang umakyat kay Elsa at niyakap ito ng mahigpit. Nakonsensya siya at sobrang sama ng loob. Iabot mo. Nababaliw na si Duncan. Malapit na siyang sumabog. Hindi niya ito pinaniwalaan. Talagang naunawaan ni Ethan ang pahinang mayroon siya at mas malakas pa sa kanya. Hindi siya naniwala. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niya. Pumunta sa impyerno. Galit na sigaw ni Duncan sabay indayog ng magkabilang kamao. Nakakabingi ang tunog ng hanging sumasabog sa lakas ng kamao. Siyempre nakilala ni Ethan ang isang pamilyar na diskarte sa boxing. Ibigay ito. Ano ang hinahanap ni Duncan? Naghahanap ba siya ng Extreme Fist Technique Manual? Gusto ni Duncan ang Extreme Fist Technique Manual na mayroon siya. At ang manual na iyon ay ibinigay sa kanya ni Thomas. Ikaw ba ang kamahalin? Ang lakas din ng sigaw ni Ethan. Iniwas din niya ang magkabilang kamao at mas nangingibabaw pa ang mga suntok niya kaysa kay Duncan. Para silang mga hindi makatwirang barbaro na sumuntok lang ng walang anumang magarbong galaw. Bawat suntok ay tumatama sa laman at ang tunog ng suntok ay agad na saisabog ang kanilang eardrums. Kabanata 928. Natigilan sina Cyan at Cain sa nakita. Ikaw ba ang pumatay ng napakaraming inosenteng tao?
Isang suntok na naman ang binigay ni Ethan na kasing bilis ng kidlat. Hindi na ito napigilan ni Duncan at dumapo ito sa kanyang dibdib na bali ang isa niyang tadyang sa mismong lugar. Ikaw ba ang nanakit at pumatay sa amo ko? Sumabog ngayon ang galit ni Ethan. Ikaw ba ang gumagawa ng katiwalian at kasamaan ng bawat bilog? Ikaw ba ang nagtatag ng hidden sect para sa sarili mong layunin? Isang malakas na suntok ang ibinibigay ni Ethan sa bawat tanong niya. Pinalipad niya si Duncan mula sa impact at bumagsak siya sa lupa, nagluwa ng maraming dugo. Ang mukha ni Duncan ay mapatla at puno ng hindi makapaniwala. Paano? Paano nangyari ito? Paanong mas mababa ang kanyang boxing technique kaysa kay Ethan? Napakabata ni Ethan. Imposible. Tiyak na imposible ito. Bulong ni Duncan sa sarili. Nakita niya si Ethan na gumawa ng panibagong pag-atake sa kanya at mariing nag-igting ang kanyang mga ngipin habang galit na umuungal, imposible talaga. Si Ethan ay nagpadala ng isa pang suntok habang si Duncan ay nagpakawala ng mahinang dagandong habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Nabasag ang braso niya sa impact. Napaungol si Duncan at muling lumipad palabas. Ilang beses siyang gamulong sa lupa habang natatakpan ng buhok ang mukha. Laking gulat ni Cyan at Kain nang makita ang eksenang ito. Bumilis ang kanilang paghinga at puno ng takot ang kanilang mga mukha. Nakakabaliw yun. Gaano kalakas si Ethan? Paano siya nakakatakot? Siguradong isa si Duncan sa pinakamahusay sa mga advanced na Grandmaster. Pero wala pa rin siyang laban kay Ethan. Dapat kasi hindi ko pa lubusang nakakabisado eh. Kaya nga, nagpumigla si Duncan na tumayo at pinunasan ang dugo sa labi. Tumingin siya ng diretso kay Ethan at sinabing, "You can't kill me. You can't kill me." Walang sinabi si Ethan. Ang kanyang mga paa ay tumama sa lupa ng malakas na parang galit na toro. 7 hakbang. 7 hakbang ang ginawa ni Ethan. Sa bawat hakbang niya ay tila lumalakas ang kapangyarihan sa kanyang mga kamao. Sa oras na marating niya ang Duncan, naramdaman na ni Duncan na hindi na siya makagalaw. Nakasindik siyang tumingin sa kamao ni Ethan at isang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan ang bumabalot sa kanyang puso. Mamamatay siya. Siguradong papatayin siya ng suntok na ito ni Ethan. Ang nakakatakot na kamao ni Ethan ay tila kasing bigat ng bundok at kasing lakas ng bagyo. Si Duncan ay nasa mata ng isang bagyo at halos mawala ng pag-asa. Hindi siya makagalaw. Ngunit akmang tatama na ang kamao ni Ethan kay Duncan ay nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang likuran. Dahil sa nakakatakot na pakiramdam ng panganib na dumarating sa kanya, tumindig lahat ng balahibo niya. Mag-ingat ka. Malakas na sigaw ni Cyan kahit sobrang sugat ang dibdib. Hindi na nagdalawang isip o lumingon man lang si Ethan. Napaapak siya ng malakas sa lupa at tumalikod para itutok ang suntok sa taong nanggagaling sa likuran niya. Nakamaskara ang lalaking kaharap niya at bumangga ang kamao niya sa ulo ni Ethan. Sino ang lalaking ito? Matindi ang pagpatay sa mga mata ni Ethan. Mas malakas ang suntok ng lalaking ito kaysa kay Duncan. Dahil nandito ka, kalimutan mo na ang pag-alis. Malakas na ungol si Ethan at akmang maghahatid ng panibagong suntok. Ngunit walang pakialam ang lalaking nakamaskara at tila hindi interesadong makipag-away. Hinawakan niya ng isang kamay si Duncan at tumakas sa malayo sa isang iglap. Huwag mo siyang habulin. Sigaw ni Thomas kay Ethan nang makitang hahabulin sila ni Ethan. Huwag mo silang habulin. Tumigil si Ethan sa kanyang kinatatayuan at ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang pinagmamasdan ang figure na nawala sa kadiliman. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay dahan-daang lumuwag. Medyo namamanhid pa rin ang kamao niya hanggang ngayon. Nakakatakot ang lalaking iyon. Mas malakas pa siya kay Duncan. Noong una ay inakala ni Ethan na si Duncan ay kanyang kamahalan, ang taong kumokontrol sa hidden sect. Pero ngayon parang nagkamali siya ng hula. Ang lalaking nakamaskara na iyon. Iyon ang kanyang kamahalan. Kabanata 929. Lumipat si Ethan sa hilaga upang pabugan si Duncan mula sa madilim na tubig, ngunit lumalabas na hindi siya ang taong hinahanap ni Ethan. Hindi inaasahan ni Ethan na ang taong nasa likod ng hidden sect na ito ay napakahusay na nakatago.
Kahit isang beses lang silang nagpalitan ng suntok, ramdam na ramdam ni Ethan na ang lalaking ito ay kanyang kamahalan at hindi si Duncan. Napakalakas niya. Maaaring hindi siya mas mahina kaysa kay Ethan. Isa pa, naramdaman ni Ethan na pamilyar din ang suntok kanina. Tila nagmula ito sa parehong paaralan bilang kanyang sariling mga diskarte sa boxing. Pati ang boxing technique ni Duncan ay ganoon din. Pareho talaga silang tatlo sa mga diskarte nila sa boxing. Talagang kakaiba iyon. Tutal nagpakita na naman siya, napabuntong hininga si Cyan at mukhang alerto pa rin siya. Huwag mong habulin, baka bitag yan. Lumingon si Ethan at tumingin kay Cyan. Siya ang kamahalin. Tumanggaw si Cyan. Hindi nyo alam kung sino talaga siya. Walang ideya. Kumunat ang noo ni Ethan. Maging ang dalawang matandang ito na nag-cross ang landas sa kanyang kamahalan ng higit sa isang beses ay hindi alam kung sino siya. Masyado talagang misteryoso ang lalaking ito. Your boxing technique. Hindi napigilan ni Cain na tanungin si Ethan tungkol dito. Tinuruan ka ni Master Eric, tama ba? Tumanggaw si Ethan. Hindi nakakagulat na kilala ng dalawang lalaking ito kung sino ang amo. Ngunit sinabi ni Duncan na ang manual na mayroon siya ay ibinigay sa kanya ni Thomas. Ano ang nangyari sa oras na iyon? Marahas pa rin ang pag-ubo ni Thomas at namumutla pa rin ang mukha. Nakahiga pa rin si Elsa sa kanyang mga bisig at unti-unti siyang kumalma. Halos mamatay na silang dalawa kanina. Kung hindi dumating si Ethan sa oras. Lumingon si Thomas kay Ethan. Nanginginig ang mga labi niya ngunit wala siyang mailabas na salita. 15 taon. 15 taon na ang lumipas. 2 beses pa lang niya nakita si Ethan sa ngayon. Sa huling pagkakataon na nakita niya si Ethan, dumating si Ethan upang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Cyan at Cain sa pangalan ng kanyang amo. Kung hindi nila ginawa iyon, si Thomas ay patay na ngayon. Mamamatay siya sa kamay ng sarili niyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating si Ethan upang iligtas siya. Ikaw. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Thomas sa mahinang boses pagkaraan ng mahabang panahon. Actually, gusto pa talaga kitang patayin ngayon. Sagot ni Ethan. Tumawa ng mapait si Thomas at pumikit. Kung gusto siyang patayin ni Ethan, hindi siya lalaban. Hindi. Huwag mo siyang patayin. Agad na nagpanik si Elsa. Ethan. Hindi kayo binaygo ng tatay mo at ng nanay mo. Hindi. Huwag mong pag-usapan yan. Sigaw ni Thomas sa kanya. Pinipilit kong pag-usapan ito. Walang pakialam si Elsa. Ayaw niyang makitang mamatay si Thomas. Punong-puno ng luha ang mapupulan niyang mata. Noon, ang nanay mo mismo ang gumawa nitong desisyon para maprotektahan ang tatay mo at ang pamilya Hunt. Sigaw ni Elsa habang ipinapaliwanag ang nangyari. Mahal na mahal niya ang tatay mo. Pero kung hindi niya ito iiwan at hahayaan ang pamilya Hunt na ayusin ang kasal sa isang tao mula sa pamilya Snow, kung gayon ang buong pamilya ng Hunt ay kailangang mamatay, kasama ka. Umiling ang tingin ni Ethan at tumingin kay Thomas. Wala silang choice. Patuloy na umiiyak si Elsa habang nagsasalita. Lahat ng magulang mahal ang sarili nilang anak. Mahal na mahal ka ng magulang mo, at kahit kasal na siya sa akin, ayaw niya ako hawakan o magkaanak. Walang makakapalit sa'yo o sa nanay mo sa puso niya. Hindi umimik si Ethan at patuloy na tumingin kay Thomas. Bigla niyang napagtanto na medyo tumanda na si Thomas. Ang kanyang sideburns ay ganap na kulay abo. Si Thomas talaga ang nagbigay sa iyo ng manual ng pamamaraan ng kamao na mayroon ka. Isa ito sa mga bagay na nakatago sa mga medikal na libro ng pamilya Hunt na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hiniling sa iyong Panginoon na protektahan ka, sabi Cyan. Noon pa man gusto ng kanyang kamahalan ng manual na ito at hinahanap niya ito sa lahat ng oras na ito. Ngunit ginusto mismo ni Duncan nang malaman niyang may bakuran ang pamilya Hunt at hindi sinabi sa kanyang kamahalan. Kabanata 930.
Masaya ang pamilya Hunt na hindi sinabi ni Duncan sa kanyang kamahalan. Kung hindi, walang paraan na mabantayan nila ang pahinang ito. Galing din siya sa Hidden Sect. Siya ay Agent 2. Sagot ni Cain. Si Duncan ang pangalawang ahente ng Hidden Sect at kaya isang posisyon lang siya sa ibaba ng kanyang kamahalan. Hindi ko inaasahan na may itatago din siyang pahina para sa kanyang sarili. Pero sa palagay ko ang pahinang iyon ay nasa kanyang kamahalan. Kaya't ang bagay na hinahanap ng kanyang kamahalan sa lahat ng oras na ito ay ang manual na pamamaraan ng boxing na ito, at ang manual na iyon ay hindi lamang binubuo ng isang pahina. Noong oras na iyon, napabuntong hininga si Cyan. No one had a choice. To make sure everything would be fine and keep you alive, malaki talaga ang sakripisyo ng mga magulang mo. Pakiramdam ni Ethan ay naiintindihan na niya ang ilang bagay ngayon. Ngayon alam na niya kung bakit hindi sinisisi ng kanyang ina si Thomas kahit hanggang sa araw na siya ay namatay. Paulit-ulit pa niyang sinabihan siya na huwag sisihin si Thomas at bumalik sa pamilya Hunt kapag siya ay matanda na. Nakabisado mo na ang Extreme Fist Technique, pero isang page lang, sabi ni Cain. Ang Extreme Fist Technique Manual ay may kabuuang 9 na pahina. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Ang Extreme Fist Technique Manual ay may kabuuang 9 na pahina. Ang bawat isa sa 9 na pahinang ito ay maaaring basahin ng hiwalay, ngunit ang mga ito ay malapit din na konektado. Ayon sa alamat, ang 9 na pahinang ito ay maaaring pagsamasamahin upang bumuo ng isang mapa. Bagamat ang bawat pahina ay naglalaman ng mga tagubilin para sa isang paglipat lamang, ang solong paglipat na ito ay maaaring iakma at binago para maging mas marami pa. Ito ang tinatawag nilang extreme martial arts. Lumalim ang mga mata ni Cain. Napakakaunting mga tao ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na magsanay ng mga ganitong diskarte sa boxing. Kung ang isang tao ay walang talento para dito, hindi siya uunlad ng malayo kahit na pagkatapos ng 10 o 20 taon ng pagsasanay. Ngunit ang mga may regalo para dito ay makakamit ang higit pa sa kalahati ng oras na ginugol. Dapat ay napansin mo na ang mga diskarte sa boxing ng kanyang kamahalan at Duncan ay tila nagmula sa katulad na pagsasanay sa iyo, tama? Tumanggaw si Ethan. Confirmed na, patuloy ni Cain. Wala na tayong alam pa rito. Alam lang natin na kung ang kanyang kamahalan ay Panginoon ng buong manual, magdudulot ito ng mga problema sa ating lahat. Kaya para matigil na ito, wala man lang pakialam ang amo ko sa sarili niyang buhay. May pagpatay at galit sa mga mata ni Ethan. Upang pigilan ang kanyang kamahalan, ang kanyang sariling amo, si Lord Erex, ay nawala ng buhay. Maghihiganti si Ethan sa pagkamatay niya. Nagpalitan ng tingin sina Cyan at Cain nang marinig nila ito. Baka hindi pa patay ang amo mo, sabi ni Cyan. Nagulat si Ethan dito. Ano ang sinabi mo? He's badly injured, but he might have a chance to survive. Sana nga. Huminga ng malalim si Ethan at seryosong tumingin kay Cyan. Alam niyang hindi magsisinungaling si Cyan sa kanya. Buhay pa kaya si Master Erex? Naghanap lang siya ng mapagpapagalangan dahil grabe ang sugat niya. Malinaw na naalala ni Ethan na siya ay nasa isang misyon sa ibang bansa nang marinig niya ang balita mula kay Master Erex na nagsasabi na siya ay malubhang nasugatan at muntik ng mamatay, kaya't siya ay hahanap ng lugar na mapagpahingahan ng kanyang katawan. May mga itinuro siya kay Ethan, tapos hindi na siya narinig ni Ethan. Palagi niyang iniisip na si Master Erex ay patay na. At na siya ay namatay sa kamay ng kanyang kamahalan. Kaya naman walang humpay na hinabol ni Ethan ang pulang ulap. Handa pa siyang talikuran ang posisyon ng ganap na kapangyarihan para masubaybayan ang Hidden Sect at ang kanyang kamahalan. Hindi siya patay. Napakasaya niyan. Ang matandang ito ay naglakas loob na magsinungaling sa kanya. Sasampalin sana siya ni Ethan sa susunod niyang makita. Medyo lumuluha ang mga mata ni Ethan. Bahagyang kumalma ang puso niya nang marinig iyon. Si Master Erex ang kumuha sa kanya pagkatapos mamatay ang kanyang ina, at siya ang nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanya sa paglipas ng mga taon. Hindi lang siya martial arts teacher, tatay din siya nito. Nang makaisip siya ng isang father figure, nilingon ni Ethan si Thomas. Lumingon siya para makita ang lalaking tunay na nagbigay ng buhay sa kanya.
Napuno siya ng halo-halong emosyon at hindi alam ang sasabihin. Kung ganito talaga ang katotohanan ng nangyari noon, paano niya napatay ang kanyang ama? Ethan, huwag mong patayin ang tatay mo ha. Nagsimulang magmakaawa si Elsa nang makita niyang tahimik si Ethan. Kung gusto mong pumatay ng tao, pwede mo akong patayin. Kabanata 931. Malakas na umiling si Thomas. Hinawakan niya si Elsa at balis ang sumabad, hindi. Kung gusto mo, patayin mo na lang ako. Huwag mo siyang patayin. Wala siyang kinalaman sa bagay na iyon. Siya ang matalik na kaibigan ng nanay mo at nangako siya sa nanay mo na pakasalan ako para alagaan ako, para hindi mo siya mapatay. Nagsimulang mag-alala si Thomas at niyakap ng mahigpit si Elsa, natatakot na talagang patayin siya ni Ethan. Malakas ding umiling si Elsa. Pareho silang naglalaban para sila ang mamatay at ayaw mamatay ang kabilang partido. Enough, sabi ni Ethan. Agad na napatigil sa pag-uusap sina Thomas at Elsa. Nakapagdesisyon na ba siya kung sino ang papatayin niya? Kung talagang gustong patayin ni Ethan ang isa sa kanila, walang magagawa si Cyan at Cain para pigilan siya. Si Master Erix ay wala dito, at si Ethan ay hindi nakikinig sa iba. Hindi ako papayag ng nanay ko na patayin ko siya, sumulyap si Ethan kay Thomas. Kung papatayin ko siya, malamang magagalit ang nanay ko sa underworld. Hindi ako magagalit sa nanay ko. Agad na umiyak si Thomas. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang babaeng pinakamamahal niya ay iniisip pa rin siya at sinubukang protektahan siya kahit na kailangan niyang mamatay para dito. Isa siyang walang kwentang tao. Isa talaga siyang walang kwentang tao. Iyon ay kung paano niya hinayaan ang kanyang babae na magdusa ng labis na sakit at sa huli ay mamatay ng napakalungkot, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Si Thomas ay labis na nahihiya sa kanyang sarili at labis na nabalisa sa kanyang sarili. Sinisisi niya ang sarili niya sa lahat ng nangyari. Thomas. Niyakap siya ni Elsa ng mahigpit at tumulo din ang luha sa kanyang mukha. Akin ka pa. Nasa iyo pa rin ako. Nangako ako kay Lily na aalagaan kita ng mabuti, at talagang aalagaan kita. Napatingin si Ethan sa kanilang dalawa at hindi umimik. Dear seniors, if you have any news about my master, let me know, tumalikod siya at sinabi kay Cyan at Cain. Siyempre. Tumanggaw si Ethan, saka tumalikod para umalis. Parang ayaw niyang magpalipis ng oras sa bahay ni Hunt. Tumangala sina Thomas at Elsa para makitang gustong umalis ni Ethan. Ibinuko ni Thomas ang kanyang bibig para magsalita ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang ayaw aminin ni Ethan. Biglang napatigil si Ethan sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Thomas, pagkatapos ay kay Elsa. 15 taon na siyang naghihintay, kaya mas maging mabait ka sa kanya. Hindi magagalit ang nanay ko. Saka siya umalis nang hindi lumingon. Bumilis ang paghinga ni Thomas. Nagulat siya at na-touch at the same time. Willing ba si Ethan na kausapin siya? Kinausap lang siya ni Ethan. Gusto niyang maging mas mabait siya kay Elsa. Ano ang ibig sabihin nito? Narinig mo ba yon? Niyakap ni Thomas si Elsa. Sinabihan niya lang ako na mas maging mabait ako sayo. I did. Narinig ko. Parehong nagulat at na-touch si Elsa. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Sorry, I'm sorry. Natatakot akong makasakit ng isa pang tao, kaya hindi ako naglakas loob na tanggapin ka. Sorry for making you wait 15 years. Niyakap ng mahigpit ni Thomas si Elsa at ayaw bumitaw. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang magdusa pa. Huwag na. Tumanggo lang si Elsa habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang mailabas na salita. Ethan, salamat. Pambihirang bata ka, ang tanging nasabi niya sa kanyang puso. Sabay-sabay. Sa bahay ni Snow. Hinihingal pa si Edwin nang makita niyang bumagsak lahat sa lupa ang mga tao mula sa pamilya Biggs. Namumutla ang mukha niya at mabilis pa rin ang tibok ng puso niya sa takot. Salamat, maraming salamat, Mr. Winston. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang pamilya Biggs.
Ngunit hindi rin niya inasahan na magdadala si Winston ng mga taong tutulong sa sandaling ang pamilya Snow ay mukhang mapapahamak. Kung si Winston ay hindi dumating sa oras, ang pamilya Snow ay nagkaproblema ngayong gabi. Ngunit ang pamilya Snow ay walang relasyon o pakikipag-ugnayan kay Winston bago ito, at hindi sila magkaibigan. Kaya bakit niya isinapanganib ang napakalaking panganib at nailigtas ang pamilya Snow? Kabanata 932. No need to thank me, ngumiti ng malawak si Winston. Ramdam niya pa rin ang pag-agos ng dugo niya sa katawan niya. Ang sabi ng Big Boss ko ay gusto kanyang mabuhay, kaya walang sino man sa mundong ito ang maaaring kunin ang iyong buhay. Matagal na siyang hindi lumaban at excited na siyang lumaban muli. Ang iyong Big Boss. Ethan Hunt. Pasiga na sagot ni Winston na may pagmamalaki sa mukha. Nang marinig nila ang pangalang ito, ang mga lobo na sumama kay Winston ay lahat ay nasasabik sa kanilang mga mukha na parang narinig nila ang pangalan ng isang dakilang Diyos. Marahas na kinilig si Edwin. Ethan. Isa si Winston sa mga Ethan. Bukod dito, si Winston ay tila napuno ng malaking paggalang at paggalang kay Ethan. Biglang napaisip si Edwin. Si Ethan ay. Bigla niyang naramdaman na natuyo ang kanyang lalamunan. Si Ethan ba talaga ang taong iyon? Ang pinakadakilang sandata ng bansa. Diyos ng digmaan sa silangan. Narinig ni Edwin ang kaunti tungkol sa kung gaano kalakas ang Diyos ng digmaan, at kung paano siya walang kapantay sa kayamanan at posisyon. Pero hindi niya inaasahan na ang taong ito ay si Ethan. Ang Hunt family ay talagang lumalaban sa langit ngayon. Haha, ha. Bigla siyang natawa sa hindi malamang dahilan. Come to think of it, pamangkin ko pa nga siya haha. Technically, pamangkin talaga ni Edwin si Ethan, kahit ayaw aminin ni Ethan. Master Snow. Napatingin si Winston kay Edwin na may kakaibang ngiti sa labi. Anong sinabi mo? Tumangala si Edwin na makitang nakatingin din sa kanya ang lahat ng lobo at mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Wala. Wala akong sinabi, wala akong alam. Tumanggaw si Winston sa sagot nito. Hindi na siya nagsalita pa at umalis na kasama ang mga tauhan niya. Ganun din ang nangyari sa Longhouse. Nakadapa si Alexander na bali ang isang braso at sobrang sakit ng nararamdaman niya. Namumula ang mga mata ni Angelica habang hawak niya si Alexander. Baka sa mukha niya ang kaba at pag-aalala. Ngunit wala isa sa mga lalaki ng pamilya Biggs ang naiwang nakatayo sa bakuran. Tinuya at sinipa ni Kuya Geoff ang lalaking hamarang sa kanya. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagpatay. Sino? Tiningnan ni Alexander si Tom Foster at ang iba pang mga lobo ng maingat at medyo namamaos ang boses. WHO. Isa kami kay Ethan, sagot ni Tom Foster. Huminga ng malalim si Alexander at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ethan. Si Ethan na naman. Ang mga kakayahan lamang ng taong ito ay sapat na nakakatakot upang mawalan ng pag-asa ang sinuman, ngunit mayroon din siyang nakakatakot na mga nasasakupan. At napakarami nila. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakita niya. Kahit na siya mismo ay nasa antas ng Grandmaster, alam niyang hindi siya tatagal ng 10 segundo kapag naporma ang mga lobo. Miss Angelica, lumapit si Tom Foster kay Angelica. Sinabi ni Big Boss na walang dapat mangyari sa iyo. Pulang-pula ngayon ang mga mata ni Angelica. Nag-aalala pa rin si Ethan sa kanya. Lagi niyang ginagawa. Sinabi niya rin iyon, patuloy ni Tom Foster na may ngiti. Dapat protektahan ng isang nakatatandang kapatid na lalaki ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Napaiyak si Angelica. Palagi siyang iniisip ni Ethan bilang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya inalagaan niya ito at pinrotektahan. Pero at the same time, papagalitin din siya at pagagalitin kapag nagkamali siya. Bigla niyang naramdaman na siya ay isang taong hindi pa masyadong mature at hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nararamdaman niya para kay Ethan. Since Miss Angelica is fine, then we should go. Lumingon si Tom Foster kay Alexander. Master Long, ibibigay ko ang mga bangkay na ito sa pamilya Long para linisin. Tumanggaw si Alexander. Mula sa araw na ito pasulong, sabi ni Tom Foster sa isang malakas na boses.
Wala na ang pamilya Big sa norte. Kabanata 933. Ang pamilya Biggs ay ganap na nawasak sa isang gabi. Ito ang pamilyang nagpatatag ng pinakamakapangyarihan sa apat na napakakapangyarihang pamilya. Ngunit nawala ito sa loob lamang ng isang gabi. Walang nakakaalam kung paano sila nawala o kung bakit sila nawala. Parang kahapon lang ang young master ng pamilya, si Roman, ay nagdaos ng isang grand event na dinaluhan ng lahat ng makapangyarihang pamilya. Ngunit sa isang kisap mata, wala na ang pamilya Biggs. Ang balita ay unang lumabas sa umaga at lubos na nagulat sa Hilaga. Ang napakalaking pagbabago sa Hilaga ay natakot sa maraming makapangyarihang pamilya at ang pagkamatay ng Long family head ay parang isang malaking martilyo na tumatama sa kanilang mga puso. Mas nagiging alerto sila at kailangang maging mas maingat kaysa dati. At sa pagkakataong ito, magdamag na nawala ang pamilya Biggs. Nanginig ang lahat ng makapangyarihang pamilya. Ang mga lihim na nakagawa ng maraming masasamang gawain at kumita ng maraming pera sa hindi etika ay mas natatakot. Marami sa kanila ang sumulong upang isuko ang kanilang mga sarili at mas handang magdusa ng matining parusa para sa kanilang mga krimen kaysa matulog isang gabi at hindi na magising muli. Kung ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng pamilya Biggs ay namatay sa magdamag sa kabila ng pagsisinungaling at hindi nakakasakit ng sinuman, tiyak na sila ay mawawasak. Lalo silang natakot nang makita nilang tila nagsanib puwersa ang natitirang tatlong napakakapangyarihang pamilya. Ano ang kinakatakutan nila? Napagdesisyonan ba nilang magkapit-bisig dahil natatakot silang mapunta rin sila sa pamilyang Biggs? Sobrang nakakatakot talaga. Walang nangahas na gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos sa Hilaga sa ngayon. Parang napunta sila sa kakaibang mode at napakaingat sa lahat ng kanilang ginagawa. At ang tatlong napakamakapangyarihang pamilya ay malinaw din tungkol sa kung anong uri ng pag-uugali ang dapat na mayroon ng Hilaga ngayon. Sa bahay ni Long. Magpadala ng mensahe na ang pamilya Long ay tutotoo na lamang sa kaligtasan ng buhay at hindi namin hinahabol ang pag-unlad, kaya pababain ang lahat ng aming mga negosyo. Si Angelica na ngayon ang pinuno ng Long family at hindi niya kinukonsinti ang anumang protesta. Hindi ako papayag na ang alinman sa mga negosyo ng pamilya Long ay gumawa ng anumang ilegal na gawain. Kapag nahuli ko ang sino man na gumagawa ng ganoong bagay, sisiguraduhin kong lahat ng sangkot ay mapaparusahan ng mabigat. Lumingon siya kay Alexander at tumango siya. Pwede kang tumawag. Susuportahan kita. Gayon din, tungkol sa Palmer Group na nakatapak sa Hilaga. Huminga ng malalim si Angelica. Ang Long family ay magbibigay sa kanila ng aming buong suporta. Oo, Miss Long. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng mahahalagang miyembro ng Long family. Kasabay nito, ang pamilya Snow ay gumawa ng katulad na kaayusan. Hindi na nagdalawang isip si Edwin. Hindi siya nangahas. Pinatawag niya ang lahat ng mahahalagang miyembro ng kanyang pamilya sa umaga. Mula ngayon, magkapanalig ang pamilya Snow at pamilya ng Hunt, malakas niyang deklara. We will move together as one. So if the Hunt family is okay, so will we do. Kung maghihirap sila, so will we. Understand? Oo, Master Snow. Gayon din, tungkol sa Palmer Group lahat ng malalaking negosyo sa ilalim ng pamilya Snow ay ganap na susuporta sa kanila. Huwag magkamali. Nilinggan sila ni Edwin at bahagyang pinaikit ang mga mata. Matapos niyang kumpirmahin kung sino si Ethan at nasaksihan ang galing ni Ethan para sa kanyang sarili, buo ang kanyang paniniwala na kung kailangang maging hari ng Norte ang isang tao, tiyak na si Ethan iyon. Ngunit si Ethan ay walang interes sa Hilaga. Ibinigay niya ang pagiging nasa isang posisyon ng ganap na kapangyarihan kahit na madali niya itong kinuha. Kaya ano ang Hilaga sa kanya? Alam ni Edwin na mahirap maging mabuting kaibigan si Ethan dahil magkaiba sila ng antas at walang basehan para maging magkaibigan sila. Ngunit kung mapapanatili niya ang magandang relasyon sa pamilyang Hunt, ito ay magagarantiya na ang pamilya Snow ay gugugol sa susunod na ilang dekada ng walang anumang alalahanin. Dalawang napakalakas na pamilya ang nakagawa ng pinakamahalagang desisyon sa lalong madaling panahon. Tulad ng para sa pamilyang Hunt, walang gaanong masasabi.
Isang magandang gabi ang pahinga ni Thomas at sa oras na magising siya ay pinaghandaan na siya ni Elsa ng almusal. Kabanata 934. Magandang umaga, Mrs. Hunt. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Elsa sa kanyang tabi. Good morning, nakangiting sabi ni Elsa. May mga pasa sa kanyang bibig ngunit wala man lang siyang nararamdamang sakit. Tanging kaligayahan ang naramdaman niya sa kanyang puso. Sabay na tayong mag-breakfast, tumayo na si Thomas. Inabot niya ng marahan ang pasa sa bibig ni Elsa. Masakit pa ba? Hindi masakit, sagot ni Elsa. As long as you're around, hindi masakit. Ito ang unang pagkakataon na magkasama silang dalawa sa almusal sa loob ng 15 taon. Anong gustong kainin ni Ethan? Pag-aaralan ko siyang magluto, tanong ni Elsa. Umiling si Thomas. Hindi siya pupunta sa bahay na ito. Sino may sabi? May pilyong ngiti si Elsa. Maaaring hindi siya dumating, ngunit paano kung ang kanyang asawa ay gustong sumama? Laking gulat ni Thomas nang makita niya si Elsa at medyo nahirapang tanggapin ang nais nitong sabihin. Kahit ano pa, tinuturing akong biyenan ni Diane. At kahit hindi, kailangan kong ibigay sa kanya ang pangalan ni Lily, sabi ni Elsa. Bayan mo na to, kain na tayo. Tumanggaw si Thomas at walang sinabi. Ngunit iniisip niya kung posible ba ito. Pupunta kaya si Ethan dito sa bahay para kumain? Ang mga pagkaing gusto niyang kainin ay pareho pa rin ba ng mga pagkaing natatandaan niya? Makakaranas kaya siya ng pagbabago sa panlasa? Ano ang gusto niyang kainin ngayon? Nakalimutan niya kung ano ang lasa ng almusal dahil ang buong isip niya ay napuno ng mga kaisipang ito. Isang araw lang iyon, ngunit ramdam na ramdam ni Ethan ang pagbabago sa hilaga. Hindi bababasa ngayon, ang hilaga ay naging medyo malinis at matatag, hindi alintana kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga legal na lupon o ilegal na mga lupon. Dapat malaman ng mga taong iyon sa ngayon na hindi sila nalipol hindi dahil wala silang problema. Maswerte lang sila at hindi naging target ni Ethan. Ngunit kung mangangahas silang gawin muli ang bagay na iyon, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Ethan at ang tatlong napakakapangyarihang pamilya ay magsisisi sa kanila. Bumalik sa hilagang sangay ng Palmer Group. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Owen. Bago mag 10 AM, ang bilang ng mga taong dumating para makipagdeal sa Palmer Group ay sapat na upang punan ang susunod na 2 kalye mula sa opisina. Ang pinakamalaking problema ay ang Palmer Group ay hindi kasali sa karamihan ng mga industriya na pinanggalingan ng mga taong ito. May mga industriya pang ang hindi niya narinig. Ngunit ang mga taong ito ay handa pa ring makipagtulungan sa Palmer Group kahit na ang Palmer Group ay mamumuhunan lamang ng $1 sa kanila. Pero syempre, alam din ni Owen kung saan patungo ang kinabukasan ng Palmer Group. Sinabi sa kanya ni Ethan na ang Palmer Group ay magkakaroon ng kamay sa lahat ng uri ng industriya upang bumuo ng isang corporate empire na mas malaki at mas malakas kaysa dati. Kuya Ethan, paano tayo pipili? Hindi niya talaga moari, kaya nagpasya siyang hilingin sa halip na si Ethan ang magdesisyon. Pero umiwas lang ng mata si Ethan. Kung tatanungin mo ako tungkol sa isang bagay na napakaliit na tulad nito, hindi ka ba makokonsensya kapag natanggap mo ang iyong sweldo? No choice si Owen kundi umalis ulit. Naghahanda si Ethan na bumalik sa Greencliff. Nalutas na niya ang mga problema sa hilaga at ayaw na niyang manatili pa rito. Babalik siya upang pakainin ang kanyang gutom na munting asawa, at sa pagkakataong ito ay tiyak na pinakain niya ito. Naghanda na si Diane ng celebratory dinner. Hindi na naghintay pa si Ethan at dumiretso na siya sa airport para lumipad pabalik ng Greencliff. Hindi man lang siya mapakali na mag-iwan ng anumang utos at ipinaubaya na niya ang lahat sa opisina upang hawakan. Kung tutuusin, kailangan nilang magtrabaho gaya ng ibinayad niya sa kanila. Samantala, ang mga kurtina sa paligid ng isang maliit na tea pavilion sa labas ng bayan ay inalis upang makita ang isang luma at sirang tea table sa loob. Lumuhad si Duncan sa lupa. Ang lahat ng kanyang mga paa ay malupit na nabali at ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo. Patayin mo na lang ako. Hinihingal niya habang nakangiti ng malamig. Wala siyang balak umamin ng pagkatalo. Lihim akong nagtago ng page para sa sarili ko at galit na galit yun, diba?
Hahaha. Pagmamayari ng pamilyang Hunt ang ikatlong pahina at inilihim ko rin ito. Pero bakit? Gusto kitang ipagkanulo at paitan. Ano? Tumayo ang kanyang kamahalan sa kanyang harapan na may blankong maskara sa kanyang mukha. Imposibleng makita ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na namumugto. Tiningnan niya ang technique manual na nakita niya kay Duncan at mahinahong sinabi, malalaman mo na ang halaga ng pagtataksil sa akin. Kabanata 935. Hindi natakot si Duncan at idinilat ang kanyang mga mata habang galit na sumigaw, halika sa akin kung gayon. Patayin mo ako. Hindi nagalit ang kanyang kamahalan at nanatiling kalmado. Maingat niyang sinilip ang pahina. Siya ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap sa paghahanap sa mga pahinang ito at kahit na mahirap subaybayan ang ilan sa mga pahiwatig. Ngunit si Duncan, ang kanyang pangalawang in-command, ay talagang nagtago ng isang pahina mula sa kanya. Ang masama pa nito, tahimik din si Duncan tungkol sa katotohanan na ang Hunt family din ang may-ari ng page. Kung hindi ginawa iyon ni Duncan, dapat ay mayroon na siyang 3 pahina ngayon. Patayin ka. Pinaikit ng kanyang kamahalan ang kanyang mga mata. Masyado kang mapapaalis niyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at 2 figure ang lumapit at magalang na yumuko. Palaging may mga taong hindi binabaliwala ang mga alituntunin ng hidden sect. Tila kailangan kong ipaalala muli sa iyo ang lahat tungkol sa mga ito, sabi ng kanyang kamahalan sa masasamang boses. Gusto kong maalala ninyong lahat muli kung ano ang ibig sabihin ng pagtataksil sa hidden sect. Malamig ang tingin niya kay Duncan kaya nagsimulang manginig si Duncan. Ano ang gusto mong gawin? Siyempre hilingin ko sa iyo na hindi ka na ipinanganak, ngunit hindi maaaring mamatay kahit na magdusa ka ng labis. Ikinaway ng kanyang kamahalan ang kanyang kamay. Dalhin mo siya. Bastos ka. Bastos ka. Patayin mo na lang ako agad kung may lakas ka ng loob. Patayin mo na lang ako. Malakas na sigaw ni Duncan. Ngunit hindi man lang siya nakalaban at hinaila siya palayo na parang patay na aso. Tumayo ang kanyang kamahalan sa harap ng 10 iba pang lalaking nakasuot ng itim. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang maskara sa kanilang mukha, na natatakpan ang lahat maliban sa kanilang mga mata. Nakatayo sila doon na may paggalang sa kanilang mga mukha. Hindi sila nang ahas na maging bastos sa kanyang kamahalan. Kahit na ang isang kasing lakas ni Duncan, isang tao na isa sa pinakamahuhusay na advanced na Grandmaster level na manlalaban, ay hindi nakalaban sa kanyang kamahalan. Kahit nabigyan sila ng pagkakataon ng kanyang kamahalan na haminin siya, sino ang maglalakas loob na gawin ito? Ahente 2, Duncan, Ahente 5, Damien at Ahente 6, Fabian, lahat ay namatay sa kamay ng kanyang kamahalan. Sino pa ba ang maglalakas loob na maging bastos sa kanya? Pinagmasdan silang lahat ng kanyang kamahalan. Mabagsik ang mga ekspresyon nila at hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Mula ngayon, umalis ka sa hilaga at gawin ang iyong paraan upang mahanap ang manual na pamamaraan na iyon. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito. Kailangan kong maghanap ng isa pang pahina sa lalong madaling panahon. Utos niya. Oo, aking Panginoon. Sabay-sabay na sagot ng mga lalaking nakaitim. Panginoon ko, tungkol kay Ethan. Kung papatayin ng kanyang kamahalan si Ethan, makakakuha siya ng isa pang pahina. At saka, kung mabisang ganap ni Ethan ang isang page sa murang edad, tiyak na magdudulot siya ng problema sa hinaharap. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit alam ng kanyang kamahalan kung ano ang kanyang pagmamaneho. Hindi pa panahon. May halaga ang pagpapanatiling buhay sa kanya, mahinahong sagot ng kamahalan. Isang page lang, makakapaghintay na. Oo, aking Panginoon. Hinawin niya ang kanyang kamay at pinaalis ang mga tao. Tumingin ang kanyang kamahalan sa pavilion ng tsaa habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Matagal nang nandito ang pavilion na ito, ngunit wala na itong pakinabang sa kanya ngayon. Itinaas niya ang isang paa at sinipa ng malakas ang isa sa mga haligi, dahilan para gumuho ang buong pavilion. Hindi man lang siya nilinggan ng kanyang kamahalan at umalis na. Wala nang saysay ang manatili sa hilaga. Nakuha niya ang isa sa 2 pahina na lumabas, kaya hindi ito masamang resulta.
Pero masyadong mahaba yon. Alam na niyang may isang page si Ethan kaya hindi siya nagmamadaling kunin ang page na iyon. Ang natitira ay mas mahalaga. Walang iniwang bakas ang kanyang kamahalan maliban sa gumuhong T-Pavilion. Sa airport. Nakatayo si Ethan sa entrance habang inaabot ni Winston ang isang sigarilyo. Malakas ang ihip ng hangin at kailangan nilang tumangala. Babantayan ko ang North, Big Boss. Don't worry about it, ani Winston. Nakatanggap lang ako ng balita na ilang mahahalagang tao sa ilang makapangyarihang pamilya ang nawala. Kabanata 936. Napatingin si Ethan kay Winston. Mukhang walang balak kalabanan ako ngayon ng kamahalan. Pinaikit ni Ethan ang mga mata at bumuga ng usok. Siguro hindi siya confident, sagot ni Winston. Walang sinabi si Ethan. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang kanyang kamahalan. Si Ethan mismo ay isang suntok lang ang nakipagpalitan sa kanya at hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang kamahalan. Nagpasya siyang lisanin ang norte, na naging base niya sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang dahil gusto niyang iwasan ang pag-aaway ni Ethan. Ito ay higit pa dahil ang kanyang kamahalan ay isang taong handang maghintay. Mitiyagang naghintay siya ng maraming taon para lang sa isang pahina. Imposible para sa kanya na kumuha ng ganoong kalaking panganib para lamang makakuha ng isa pang pahina mula kay Ethan ngayon. Kung tutuusin, hindi rin alam ng kamahalan kung gaano kalakas si Ethan. Kailangan mo pa ring mag-ingat sa norte, sabi ni Ethan. Hindi ordinaryong tao ang mga kalaban natin. Naiintindihan mo. Mag-ingat ka rin. Si Winston ay hindi isang taong basta-basta. Malinaw na ang kamahalan ay hindi isang taong madaling pakitunguhan, kung hindi ay hindi rin siya seseryosohin ni Ethan. Ilang tao ang karapat-dapat sa seryosong atensyon ni Ethan. Pinatay niya ang kanyang sigarilyo, tumayo at bahagyang ipinihit ang kanyang bukong-bukong. Tumawa siya, mismo na ang asawa mo, di ba? Tumanggaw si Ethan at ngumiti. Pagkatapos ay mabilis niyang inilabas ang kanyang kalahating usok na sigarilyo at itinapon sa basurahan. Hinaypan niya ang sarili niyang kamay at naamoy iyon. Agad siyang sumimangot at tumalon sa kinatatayuan niya. Damn it, Winston. Nagsimulang sumigaw si Ethan. Sabi ko sa'yo hindi na ako maninigarilyo pero pinilit mong magsindi ng isa para sa akin. Anong gagawin ko ngayon? Amoy usok ng sigarilyo ang hininga ko. At binigyan siya ni Winston ng tipong pinakanagustuhan nila. Ito ay isang uri ng sigarilyo na may napakalakas na amoy. Itinaas ni Ethan ang isang paa para sipain ang puwitan ni Winston, ngunit nakita ni Winston na paparating ito at mabilis na tumalon sa gilid at nagsimulang tumakbo sa kanya. Haha! Tumawa siya sabay takbo. Send my regards to your wife. Hahaha! Huminga ng malalim si Ethan habang pinagmamasdan si Winston na nagmamadaling umalis. Sinadya ito ng gunboy na ito. Marahil si Winston lang ang maglalakas loob na i-frame siya ng walang puso. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko pagbalik ko? Umiling si Ethan at naglakad papunta sa malapit na tindahan para bumili ng toothbrush at 2 tubo ng toothpaste. Bago magbayad sa cashier, nagdagdag siya ng isang pack ng gum bago naghintay ng kanyang flight. Samantala, bumalik sa punong tanggapan ng Palmer Group sa Greencliff. Napakaraming salo-salo sa ere at tila bagong taon. Mayroong malalaking streamer sa buong main lobby at maraming empleyado ang nahihirapang makabuo ng kanilang mga ideya sa dekorasyon. Ang Palmer Group ay gumawa ng isa pang malaking tagumpay sa loob lamang ng kalahating taon. Mayroon na silang matatag na hawakan sa hilaga at mabilis na tumataas ang kanilang kita. Nauna nang sinabi ni Ethan na kapag naayos na nila ang kanilang opisina sa norte, gagantimpalaan niya ang mga taong nagtrabaho ng husto. Nang makuha ni Diane ang balita sa umaga, tinawagan niya si Ashley para ipaalam na magkakaroon sila ng celebration dinner sa gabing iyon para ipagdiwang ang tagumpay ng Palmer Group sa North. CEO Palmer, we have decorated the place. Kailan ba darating si Kuya Ethan? CEO Palmer, nasaan si Kuya Ethan? Nakarating na ba siya sa Greencliff? Pwede natin siyang sunduin. CEO Palmer. Tuwang-tuwa ang lahat ng empleyado nang makita si Diane.
Umaasa silang magpakita si Ethan ngayon. Natawa si Diane at inisip sa sarili na napangasawa niya talaga ang isang kaakit-akit na lalaki. Idolo siya ng buong kumpanya. CEO Palmer. Tumakbo si Ashley at pulang-pula ang mukha. Excited din siya. Narito na ang CEO ng Greencliff Bank na si Thomas Reed. Nagningning ang mga mata niya at napalunok siya ng laway. Nagmaneho sila ng 5 armored money carriers dito. Kabanata 937. 5 armored money carrier. Akala ni Diane mali ang narinig niya kay Ashley. Ilan? 5. Lalong lumakas ang boses ni Ashley ngayon. Narinig ito ng ibang staff sa paligid at nabigla silang lahat na parang tinamaan ng kidlat. Mabilis na lumabas ng office building si Diane at sinugod siya ng ilan sa mga tauhan niya. 5 armored cash carrier ang nagmaneho papunta sa Palmer Group. Sa sandaling huminto ang mga sasakyan, si Thomas Reed, CEO ng Greencliff Bank, ay bumaba sa isa sa mga kotse at may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. CEO Palmer, may dala kaming cash dito. Nadala mo na ba ang pera? Naguguluhan pa rin si Diane. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mr. Hunt, paliwanag ni Thomas Reed. Sabi niya, ang Palmer Group ay nagsasagawa ng celebration dinner ngayong gabi. Totoo iyon, ngunit bakit si Thomas Reed ay nagmamaneho ng 5 cash na kotse upang gumana? Napatingin si Diane kay Thomas Reed. Kung ganoon, anong meron sa armored car? Lahat ng pera, tumango si Thomas Reed. Sabi ni Mr. Hunt ay premyong pera ang lahat. OOOH. Natahimik ang lahat at tila huminto saglit ang oras. Ang lahat ng empleyado sa pinto ay namumutla sa takot sa una, pagkatapos ay nagsimulang mamula ang kanilang mga mukha sa pananabik. Kaya lahat ng nasa 5 kotseng ito ay premyong pera. Ilan ang nandito? Hindi maiwasang magtanong ni Ashley. Agad siyang maglalaway. $300 milyon, sagot ni Thomas Reed. OOOHHHHH. Ang excitement sa hangin ay biglang nag-freeze ulit. Maging si Diane ay natigilan habang nakatitig kay Thomas Reed. Mr. Reed, how much more? $300 milyon, nakangiting sabi ni Thomas Reed. Lahat ng ito ay premyong pera. Sinabi ni Mr. Hunt na orihinal niyang nilayo na magbigay lamang ng $200 milyon, ngunit dahil lahat ay nagtrabaho ng husto sa nakalipas na 2 buwan, nagpasya siyang magdagdag ng isa pang $100 milyon upang mapasaya ang lahat. Naglakad siya papunta sa kotse at kumatok sa pinto. Agad namang tumalon ang mga nasasakupan niya mula sa sasakyan para buksan ang lahat. Nagsimula silang magdala ng mga kahon at kahon ng malamig na pera. CEO Palmer, saan natin ilalagay ang lahat ng ito? Tanong ni Thomas Reed. Iwan mo na lang sa main lobby. Parang umiikot ang ulo ni Diane. Alam na alam niya na mayaman si Ethan at nangako nga siya na gagantimpalaan ang mga tauhan sa sandaling magkaroon ng matatag na presensya ang Palmer Group sa Hilaga. Sinabi ito ni Ethan sa isang pulong ng kumpanya at siya ay isang tao sa kanyang salita. Pero gulat na gulat pa rin siya nang talagang nabuhayan niya ito. Ilipat ang lahat sa lobby, utos ni Thomas Reed. Tahimik na nakatayo sa isang tabi si Diane at ang kanyang mga tauhan habang pinagmamasdan ang mga tao mula sa bangko na inilipat ang lahat ng pera mula sa armored car papunta sa lobby at pinagpatong ang lahat ng ito sa isa't isa. Ang pera ay nakasalansan na parang isang maliit na bundok at pakiramdam ng lahat ay malapit nang lumuwa ang kanilang mga mata. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking pera sa buhay ko. Napalunok ng mariin ang isa at paos na ang boses. Ito. Cash lahat ito. Sinabi ni Kuya Ethan na ibibigay niya ang pera at sinadya niya iyon. Maraming staff ang biglang nakaramdam ng iyak. Hindi rin nila alam kung bakit. Naramdaman na lang nilang yakapin ang lahat ng perang ito at umiyak ng malakas. $300 milyon sa malamig na hard cash. Kapag nakasalansan na ang lahat, nakagulat na makita. Walang makapag-alis ng tingin sa kanya. CEO Palmer, lahat tayo ay $300 milyon na nakasalansan dito, sabi ni Thomas Reed na bahagyang yumuko matapos ang lahat ng pera ay maayos na nakasalansan. Kung kailangan mo ng tulong pinansyal, mangyaring ipaalam sa akin anumang oras.
Walang limitasyon si Mr. Hunt sa mga withdrawal o loan sa Greencliff Bank. Namanhid si Diane. Siyempre alam niyang napakayaman ni Ethan. Maging ang card na ibinigay niya kay April para sa grocery shopping ay black card. Pwede bang tigilan na niya ang pagpapakita ng yaman niya ng ganyan? Sure, I will. Thank you, Mr. Reed, for coming all the way here. Mabilis nitong pasasalamat sa kanya. Ay hindi, ikaw ay tanggap, nakangiting sagot ni Thomas Reed. Binati niya ito at ang kumpanya, pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatutok ngayon ang mga mata ng lahat sa tambak na pera sa lobby. Kabanata 938. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalaking pera sa kanilang buhay. At ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanila upang gantimpalaan sila sa pagsusumikap at paglalaan ng mahabang oras sa nakalipas na ilang buwan. Sinabi ni Ethan na gagantimpalaan niya sila, kaya tiyak na gagawin niya ang sinabi niya. At nagbigay pa siya ng karagdagang $100 milyon. Ilang amo sa mundo ang katulad niya. Ito lang talaga ang kumpanyang may ganitong boss. CEO Palmer, naramdaman ni Ashley na natuyo ang kanyang dila at kailangan niyang lumunok ng laway bago magtanong, kailangan mo pa ba ng housemaid? Ayoko nang magtrabaho dito. Matalim siyang tinitigan ni Diane, get back to work. Yes boss. Naiwan ng $300 milyon sa pangunahing lobby ng gusali ng walang anumang seguridad. Ito ang pinakaligtas na lugar sa buong Greencliff. Lahat ng dumaan, kasama ang mga kliyenteng dumating para sa mga business meeting, ay napabuntong hininga nang makita ang bundok ng pera. Lalo silang natigilan ng mabalitaan nila na ito ay isang gantimpala na ibinigay ni Ethan sa mga tauhan sa pagsusumikap. Mayroong ilang mga maliliit na boss ng kumpanya na nagtatanong kung ang Palmer Group ay nagre-recruit dahil mas gusto nilang magtrabaho sa Palmer Group kaysa sa. Hindi mapakali si Diane sa alinman sa mga ito. Nagmamadali siyang naglakad papuntang airport para sunduin si Ethan. Napakahusay na niya ngayon sa pagmamaneho at nagmamaneho siya ng unang serye ng BMW 5 na binili sa kanya ni Ethan sa airport. Pagkaraan ng ilang sandali sa gate ay nakita niyang lumabas si Ethan. Asawa. Tuwang-tuwang kumaway si Diane at nagsimulang sumigaw, I'm here. I'm here. Tumawa si Ethan at kumaway pabalik. Tumalon siya sa 5 na bakod. Bago pa siya mahuli ng security guard ay nakayakap na siya kay Diane. Miss me. Siyempre. Let's go. Mariing hinalikan ni Ethan si Diane sa labi. Umuwi na tayo. Marahang nakagat ni Diane ang labi at agad na namula. Nasa publiko sila. Umaasa siyang mapipigil ng konti ni Ethan ang sarili. Napakalakas ng amoy ng toothpaste, tahimik na komento ni Diane. Hindi pinansin ni Ethan ang sinabi niya at kinaladkad siya papunta sa kotse at umalis. Hindi nagmamadaling pumunta si Ethan sa opisina dahil gabi pa lang nagsimula ang party. Sinadya ni Ethan ang pinakamaagang paglipad ngayon dahil gusto niyang kainin ang luto ni April. Pagkatapos niyang mabusog ay naligo si Ethan at agad na nakatulog. Gusto siyang kausapin ni Diane, ngunit nagpasya siyang huwag nang magsalita dahil mukhang pagod na pagod si Ethan. Inihiga niya ang sarili sa kama sa tabi nito at sumandal sa dibdib nito para pakinggan ang tibok ng puso nito. Napatingin siya sa kaakit-akit nitong mukha at biglang nakaramdam ng sobrang saya. Mahimbing na natutulog si Ethan. Naglakas loob lang siyang matulog ng ganito kapag nasa bahay na ito. Hobby, mahinang tawag ni Diane. Hindi kumibo si Ethan at nanatiling pantay ang kanyang paghinga. Magkaanak tayo. May pilyong ngiti sa labi habang nakatingin kay Ethan na mahimbing na natutulog. Alam niyang hindi niya ito maririnig. Pero biglang nagmulat ng mata si Ethan. Agad na nagpanik si Diane. Pulang-pula ang mukha niya at gusto niyang ipaliwanag na sinasadya niyang sabihin iyon dahil lang sa akala niya ay natutulog si Ethan. Sigurado siyang tulog na siya at hindi niya inaasahan na madyay gising siya nang marinig ang mga salitang ito. Nagpapanggap lang ba siya na tulog? Di ba? Hindi ka pa ba tulog? Pulang-pula ang mukha niya at ang bilis ng tibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ang pag-akyat ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Sobrang init ng katawan niya ngayon. Wife,
Inabot ni Ethan para hilahin si Diane palapit sa kanya. Lumingon siya at tumingin sa kanya. Bigla akong hindi nakaramdam ng pagod. With that, he leaned in to kiss her without hesitation. Kabanata 939. Ang naping ay isang kahangahangang bagay. Ito ang unang pagkakataon na naisip ito ni Ethan at Diane. Hindi sila lumabas ng kwarto buong hapon. Nakapulupot si Diane sa mga braso ni Ethan at kulay pink ang mukha. Hindi man lang siya naglakas loob na tumangala. Tulala pa rin siya. Mahimbing ang tulog ni Ethan, paano kaya siya biglang nagising? At pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanya sa unang pagkakataon. Mukhang dumidilim na. Hindi naman mukhang pagod si Ethan. Parang mas energetic siya kaysa kanina. Bumaba ang tingin niya kay Diane. Pagod ka pa ba? Aha, mahinahong sagot ni Diane habang tinatimad na nilahad ang kamay. Medyo. Tumangala siya para salubungin ang mga mata ni Ethan. Hubby, pwede ba tayong magkaanak ng ganyan? Nagulat si Ethan sa tanong na ito, ngunit sumagot siya ng may seryosong mukha, maaaring kailangan nating magtrabaho ng kaunti. Okay, napakagatlabi si Diane. Mas malumanay pa ang boses niya ngayon, then. Do you want to try again? Hindi alam ni Ethan kung matatawa ba siya o maiiyak. Hindi, kailangan pa nating umattend ng party mamayang gabi. Hinalikan niya ang noo ni Diane. Marami pa tayong oras sa unahan. Tiningnan niya ang oras at napagtantong gabi na. Kinailangan nilang dalawa na dumalo sa party dahil 12 ng empleyado ang naghihintay para matanggap ang kanilang mga cash prize. Bumangon na sila para mag-shower, nagpalit ng damit at naghanda sa paglabas. Handa nang umalis sina April at William, ngunit ayaw nilang maistorbo ang oras ng pahinga ni Ethan dahil napakasipag niya sa labas. Pareho silang nakatulog ng matagal. Siguradong pagod na pagod sila. Tumangala si April nang makita niyang bumababa sina Ethan at Diane. Sa wakas gising na. Oras na para umalis. Bigla niyang napansin na medyo namula ang mukha ni Diane at parang nahihiya. Anong mali? Agad na tanong ni April dahil sa pag-aalala. Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit ang pula ng mukha mo? Inabot niya ang kamay para hawakan ang anak nang hilahin ito ni William at namula ang mukha. Anong ginagawa mo? Matanda na siya at malalaman niya kung may sakit siya, hindi mo na kailangang mag-abala pa. May ibinulong siya sa tenga ni April habang kinakaladkad siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ethan at kinindatan ito na parang nagtatanong kung handa na ba silang bigyan siya ng mga apo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinipa ni Diane si Ethan at bamulong, malalaman ito ng mga magulang ko. Nandyan na sila, tapos na, natatawang sabi ni Ethan. Kung hindi ay wala ka. Tere na, baka nababaliw na ang staff sa kilig. Nagmaneho sila patungo sa headquarters ng kumpanya. Madilim ang kalangitan, ngunit maliwanag pa rin ang punong tanggapan ng Palmer Group. Ang kapaligiran sa pangunahing lobby ay napuno ng higit na pinanibik. May masarap na pagkain, masarap na alak, magagandang babae, lahat. Sinisigurado ng lahat ng babaeng staff na isusuot nila ang kanilang pinakamagagandang evening gown at mas maganda ang hitsura nila, habang inilalabas din ng mga lalaking staff ang lahat ng branded na damit na nakatago sa kanilang mga wardrobe para magmukhang pinakakaakit-akit din. Hindi nila pinalampas ang ganoong pagkakataon. Sino ang nakakaalam? Baka bumalik din sila na may sorpresa ngayong gabi. Isang busina ng sasakyan ang tumunog sa labas ng pinto. Nandito na si boss. May sumigaw. Nagsimula ng maglabasan ang lahat. Welcome, Chairman Palmer. Welcome, Mrs. Palmer. Napakasigla ng mga boses. Welcome CEO Palmer. Lalong dumagundong ang mga boses. Welcome Kuya Ethan. Malapit nang mawala ng boses ang lahat ng sumigaw. Ang palakpakan ay parang tunog ng kulog. Ang mga tagay ay napakalaki na parang tsunami. Kuya Ethan. Kuya Ethan. Kuya Ethan. Nagtaas ng kamay si Ethan at tumahimik ang lahat. Si Diane at ang kanyang pamilya ay namangha sa dami ng kontrol ni Ethan sa mga tauhan. Maaaring masangkop na tawagan ang kumpanyang ito na Hunt Group sa halip. Sorry to keep everyone waiting, natatawang sabi ni Ethan.
He stated, "Magsaya kayo ngayong gabi, everyone. Everyone can take off tomorrow. The greatest Kuya Ethan." Nagsimula na naman ang cheering. Humagalpak ng tawa si Ethan. Dinala niya ang lahat sa lobby upang makita ang isang malaking bundok ng cash na nakasalatan sa harap niya. Nakakatempting tignan. Kabanata 940. Bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, hayaan ang hepe na magsalita ng ilang salita, lumingon si Ethan kay William. William waved his hand and laughed. "There's no point in saying anything for the sake of saying something. Everyone, just go ahead and have fun. Wala naman tayong rules or anything like that." Nagtawanan ng lahat. Alam nilang lahat na hindi siya pinagtatawanan ni William. Okay, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Nakipagpalitan ng tingin si Ethan kay Diane. Oras ng regalo. Ashley. Tawag niya at agad siyang tumakbo para ibigay kay Ethan ang listahan ng mga pangalan. Inililista ng dokumentong ito ang mga benepisyo ng bawat tao at ang halaga ng cash na dapat bayaran sa kanila. Ito ay isang patas na paghatol at pagtatasa, at iaanunsyo sa publiko. "As soon as I call your name," sabi ni Ethan, hawak ang listahan ng mga pangalan at itinuro ang sako sa tabi niya. "Kunin ang isa sa mga iyon at kunin mo ang pera." Agad na napalunok ang lahat ng marinig ito. Ang gamit ni Hugh. $420,000. Gawin mo ang matematika at pumunta ka. Isang lalaki ang dumating sa gitna ng mga tao na pulang-pula ang mukha sa sobrang tuwa. Kinuha niya ang isa sa mga sako at tumakbo patungo sa pera. Nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Hindi tulad ng hindi pa siya nakatanggap ng premyong salapi noon o hindi pa siya kumikita ng ganito kalaki sa kanyang buhay. Ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na magtapon ng pera sa isang sako ng ganito. Talagang masarap sa pakiramdam. Salamat, Kuya Ethan. Will Smith. $660,000. Danny Wilson, $290,000. Paulit-ulit na tinatawag ni Ethan ang kanilang mga pangalan. Pinagmamasdan ni Diane ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang sako, kinakalkula ang halaga ng kanilang utang at inilagay ito sa sako ng may nanginginig na mga kamay. Namanhid siya sa pagtingin sa mga ito at nakaramdam siya ng goosebumps sa buong balat niya. Maaaring hindi gaanong masaya na makatanggap ng $1 milyon na bank transfer kaysa maglagay ng ilang libong bill sa isang sako. Tiyak na magiging headline ang Palmer Group sa susunod na araw. Itutuon nila ang mga mata ng lahat sa pera at gagawin silang labis na inggit. Ang bundok ng pera ay nagsimulang lumiit sa laki habang parami ng parami ang mga tao na nagdadala ng mga sako ng pera sa kanilang mga kamay. Hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Nakukuha ng lahat ang kanilang pera. Tanong ni Ethan habang tumatawa. Lahat ay tumanggo ng husto. Pulang-pula silang lahat nang hindi umiinom ng kahit isang patak ng alak. Sige, itabi mo ng mabuti, tapos magsaya ka. Malakas na sigaw ni Ethan. 3 tagay para sa Palmer Group. Hooray balakang. 3 cheers for Kuya Ethan. Hooray hip hip. Lahat sa Palmer Group ay nagdedeliryo sa pananabik. Ang musika at pagkain ay nakuha ng lahat sa mood at maging sina William at April ay nagustuhan ito. Nagawa pa ng mga staff na kumbansihin silang dalawa na sumayaw at nagpalakpakan sila ng malakas kahit halatang luma na ang mga dance moves nila. Lalong naging nagkakagulo ang kapaligiran at nagsimulang tumakbo ang lahat para i-toast si Ethan. Pero kahit si Ethan ay hindi matanggap ang napakaraming tao na lumalapit sa kanya para uminom. Wala siyang choice kundi kaladkarin si Diane sa entrance at huminga ng malalim. Hindi ko akalain na ang Palmer Group ay maaaring maging ganoon balang araw. Baka sa mukha ni Diane ang kaligayahan. Ang pagtatatag ng Palmer Group ay nagbigay daan sa sarili nitong mga empleyado na mamuhay ng mas marangal na buhay at sa gayon ay makakatulong din sila sa mas maraming tao sa kanilang trabaho. Nakakamangha talaga ang pakiramdam na ito. Asawa, salamat. Ngumiti si Ethan at inakbayan siya sa bewang. Walang anuman. Biglang, ilang figure ang dumating na tumatakbo at mukhang sobrang gulat. Nawalan ng balanse ang isa sa pinto at nahulog sa harap nina Ethan at Diane.
Mabilis na tumakbo si Dayan para tulungan siyang makatayo. Ayos ka lang. Ito ba? Ito ba ang Palmer Group? Ito ba ang Palmer Group ng Greencliff? Tumangala ang lalaki at natatakpan ng dumi ang mukha. Parang balisa at nakakaawa siya, hinahanap ko si Dayan Palmer mula sa Palmer Group. Kailangan ko siyang mahanap. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.